Kailan nandito na ako sa winding road ng Montana, tsaka ako napansin wala pala yung cellphone ko. Kailangan kong bumalik. Balikan natin yung cellphone ko dun sa truck stop. Nalaglag ko dun yata. Did someone give you a phone? Yeah. Oh. Washroom, naiwang nilapag ko yata yung cellphone ko nung hinugasan ko doon pagkain mga dishes ko doon. Kalimutan ko yata yung cellphone ko, patay tayo dyan. 6 minutes driving na rin palang naman nung napansin ko. Kasi kailangan ko yung ismanifest, i-text ko yung ismanifest ko doon sa dispatch ko. Wala rito. Nakalimutan ko sigurado yan. Wala dito eh. Hindi yan pupunta rito. Nakalimutan ko yan. Nakalimutan ko yung cellphone ko. Hinugasan ko kasi ito kanina. Tapos yun, kumain ako. Wala yung cellphone ko. Pinalughog ko na lahat. Wala guys. Balikan natin na. Balikan ko. Hanap ako ng u-turnan ko rito. Na yung safe na pag u-turnan. Doon. Atras ko na lang ng konti. Kasi nandun yung buti na lang huminto ako para tignan. Ayaw ko pa sanang huminto eh. Yung layo-layo baka mamaya. Ayun mayroon kasing dito, intersection dito na lang ako. Plastic. Nakabatik pa data cellphone. Importante yung cellphone eh. Wala tayong pang-contact. Ayan, dito tayo, nasa legal tayo. Malapit lang ako nag-park naman eh. Siguraduhin natin na hindi tayo makakatama. Ayan, clear. Wala. Clear. Yun. 6 minutes driving pa lang naman ako eh. Ay 11 hours dapat yan guys, pero nabawasan ng 6. Buti na lang malapit pa tayo. Alam ko doon yun eh.
sa Shell kung saan tayo nagpark. Sana nandun pa. Kasi kung wala, tapos tayo niyan. Wala akong cellphone. Wala tayong communication. Ito, dito tayo. Malagpasan pa natin eh. Buti malapit pa lang. Wala pang 6 minutes driving. Paano kung napansin ko eh tumakbo na ako ng mga 3 oras, 2 oras, patay tayo. Patay tayo. Pagka ganun, babalikan mo talaga yung cellphone. Wala kang magagawa, wala kang kontak eh. 1460 down road on the left. Tara guys. Okay, lagay ko muna sa railway dito ng off duty. Save. Bilisan natin, baka mamaya eh. Meron nang gumamit sa washroom eh. Patay tayo. Sana hindi pa. Sana wala pa. Did someone give you a phone? Yeah. Oh, I was driving at least 6 minutes. I forgot the phone, my phone, yeah. I didn't know who it was. We're trying to see who to call because we didn't know. Yeah. Oh, it's not Kitlock because I was in the washroom. I was like trying to see who to contact. Yeah. Man. I think I called your mom. I am. Sorry, just My mom is in the Philippines. sorry. Thank you guys. You guys somebody gave it to you. Oh, thank you. Okay. Ito ang babait pala ng mga tao rito sa Amerika. Binigay nila pa rin oh. Kita nyo guys. Oh, tanga.
nakahinga ako ng maluwag. Bumalik sa akin ng cellphone. 2 years na tong cellphone ko to. Hindi naman sa hindi natin inaano yung sa anong klaseng cellphone ng ano natin, pero yung contact natin yung pang contact natin, yung sa trabaho visit na yan. Mahirap kasi pag nagsi-cellphone sa sa washroom Puto, buti na lang 6 na oras pa lang ako. Ayun Di naman sa inaano guys, pero ang cellphone ko naman, ayan, nakita nyo, iPhone Pro Max din naman ito kahit papaano, pero luma na, 2 years na to nakita nyo. Model name iPhone Pro Max, iPhone 15 Pro Max. Ay, ang importante dito yung mga contact number natin, misis. Bakit may moms? Hinahanap yung moms. Nanay ko siguro nasa Pilipinas But anyway, thank you. Ang babait ninyo. Ano natin gagawin kundi bumalik na ulit tayo Naku, sumabay pa. Bumalik pa yung engine ng truck ko. Pabalik-balik siya na parang buni rin Parang makulit na sakit sa balat na Pero I'm grateful. Thank you. Ayan guys. Ayan, nabawasan tuloy ako ng 12 minutes. 11 minutes driving dahil dito sa cellphone na to nila kay tracker. Napansin ko kasi ba't parang wala rito sa harapan yung cellphone ko. Kasi nga magtitiks ako sa dispatch ko about sa ating ACE manifest, kung kumusta ang load natin, kung ang load natin clear na o hindi pa clear. Yun ang balak kong sabihin sa tatawagan ko sana yung dispatch ko habang nagdadrive. Tatawag sana ako sa opisina. Papansin ko wala buti na lang kamo malapit pa ako, otherwise kung naku, paktay ka lakay tracker, paktay ka. Paano kung patay natin to. Lobat na Paano kung nakadrive na tayo ng 2 oras, babalik ka rito nako, ubos ang krudo, ubos din ang driving hours. Alright guys, but anyway, tuloy-tuloy lang ako. Alright guys, ayan, tuloy-tuloy na tayo. Ito day 1 day 1 ito ng biyahe natin all the way to Montreal, Quebec. 5 days. Sana abutin ko hanggang asing ko ito. Lalagay ko muna ang sarili ko sa sa border, Windsor border. After that, doon sa Windsor border, from there yung Canadian border all the way na to Montreal, Quebec. Kasi kapag ididirekta mo ito sa ididirekta mo kasi guys ito sa doon sa mismong Montreal, Quebec, idadaan ka niya sa ibang border kasi mayroon kasi tayong designated border na dadaanan, gawa nga ng may meat inspection itong aking load. 2,221 miles. Kalayan mo yan nakita natin guys 2,220 miles. Anyway, retrating ko na to. Tayo magpatumpik-tumpik pa. Yes! Welcome Idaho. Yes, Idaho na tayo. Yes! Okay guys, bukas ang timbangan. Ito yung unang timbangan na madadaanan natin guys mula nung nag-start tayo mag-drive na bukas. Hindi naman ako mabigat. Sigurado ako hindi ako mabigat kahit di ako nagtimbang.
Buksan natin yan para marinig natin. $11,600, 33,000. Okay, good, proceed. 3 miles per hour. Ang kinakatakutan ko guys, kapag kalalo dito sa side na to, no, baka mapansin yung sira kong ano dun, yung sira kong wind skirt o trailer wind skirt. Doon, yun ang reason para i-pull over nila ako. Yun ang kinakatakutan ko. Alright guys, but anyway, nakaligtas tayo dyan sa timbangan na yan. Hindi tayo overweight. Tama-tama 33,000 lang each drive at saka trailer. Sakto lang din sa steer, 11,600. Continue on the current road. Alright guys, sunod nating stop sa Missoula, Montana. Pakrudo tayo ron. Ay, naka ano na, malapit na rin sa guhit sa pulang crudo natin. Let's go. Alright guys, ayan, nandito na tayo sa I-90 Idaho. Ito yung lugar kung saan na makikita natin paikot-ikot ito. Masyadong tricky itong lugar na to. Buti na lang kamo kaya hindi pa nag-i-snow. Kung nag-i-snow ito, padulas na. Umuulan pa ngayon. Para sa mga nag-request, gusto daw nila yung video natin na nasa likod ko lang yung camera. Ayan, nakikita nyo. Hindi natin pwedeng may labas yung camera sa ano, gawa nga ng umuulan, babasa. Tandaan lang, ilan pa naman yung pangarga ko. Karne, baka mamaya matumba yun eh. Alamang nakita nyo na rin ang lugar na ito guys sa pang mga video, pero ito familiar na kayo dito. Pero ito yung liko-likong lugar, liko-likong highway dito sa I-90 westbound, I mean eastbound. Punta tayo ng east. Aon Lusong, liko-liko. Mula Paglusong ganito na to.
kailangan ko mag-iingat. Ingat lang. I-90 West Idaho. I mean East. West ako ng West. Mainit pa naman ang temperature 9 degrees kaya hindi pa talaga siya mag-i-snow. Ewan ng paglalakbay. Lalakbay. Puntang Montreal. Lakas na ulan. Malakas ang ulan. Alright guys, ito naman tayo ngayon. Paangat naman tayo ngayon. Paahon na paliko-liko naman. Buti na lang hindi ganun totally mabigat ang pangarga natin.
paahon.
naman maraming deer dito. Deer at saka beer. Ay, palusong naman to. Malusong. Lalayan natin yung pagpalusong natin, guys. Ito, tapos kita nyo mausok pa, yung foggy pa. Kita nyo, foggy ba yan o foggy? Engine brake lang, katapat engine brake. Tapos pitik-pitikan natin ng ng alalayan natin ng preno. Hindi ka nalulusong dun. Hindi ka na maubusan o masusunugan ng preno niya. Ayan, pitik-pitik lang. Ingat pag mamaneho, lalo pagka umuulan tapos liko-liko. Ingat lang. Mahaba-haba ito, guys. Ang problema ang dito, guys, ang speed limit dito 70 miles. 70 miles sa kilometer yon, nasa 120 kilometer kada oras. Nakapamasyal kayo sa akin kahit naulan, no?
disgrasya, tuloy-tuloy lang ako ha. Focus lang tayo sa ganitong klase ng karsadang na driving natin. Buti ka mo hindi madulas dito. Pag madulas ngayon ito, nako, lahat ng mga ano talaga, nag-slow down na mga sasakyan. Slow down ng slow down. Tapos may hamog pa, may kausok pa. Ahon lusong pa. Upcoming na timbangan guys. Ito na pull over na rin ako dito dati. Pero nung pinull over nila ako dito, ano lang yung documentation lang, papelitos lang. Hindi nila in-inspection ng aking truck at saka trailer. With station 1 mile, prepare to stop, sabi. Dito tayo sa kalagitnaan. Median guys, ibig sabihin ng median, middle, gitna, tandaan natin yan. Pay attention tayo sa sign. Bukas kaya to? Oh, open nga. Open. Slow down. Ayan guys ha, bukas na bukas. Wait, station next, left, open. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Para hindi natin sila bigyan ng dahilan na pull over tayo. Sana hindi tayo pull over. Dahil wala tayong magagawa. Gusto nila tayong i-pull over para inspectionin. Buksan ko ito para sa ganun marinig ko kung ano yung sasabihin nila. Well, at least dito sa side na to, hindi nila makikita yung basag kong wind skirt, yung trailer. May picture pa, napicturean pa ako.
Two hands in the wheel. Come to complete stop before driving on the scale. Okay. Complete stop. Okay. Okay guys. Oh, walang problema, walang problema. Diretso, diretso. Proceed slowly, sabi guys ha. Malinaw. Takbuhan na natin yung timbangan na yan. Tapos na tayo nagtimbang, kaya diretso na tayo rito. Continue on the current road. Yes. Malayo ang lalakbay natin, kaya kapag nagpakrudo ako, hindi ko ipo-full tank para hindi masyadong masagad na ang bigat ng truck ko. Huwag tayo mag-full tank. Malapit na rin sa pagpapakruduhan ko, isa't kalahating oras na lang. Ay, nasa dilawan na yung aking nasa pula na, malapit na sa pula yung aking gauge. Yan. Alright guys, diretso na tayo. Hindi na tayo dapat pa magpatumpik-tumpik pa. Ratratan na to. Ayan guys, sharp curve ahead. Kunana, sabi nyo. Delikado to. All truck reduce speed next 4 miles. Ito na yung sinasabi nilang guys. Dahan-dahan lang dito. Baka mamaya dumiretso tayo dun sa mga kurba-kurbada to eh. Para makita nyo ha. Sharp curve ahead. Pagka yung sign na ganyan, roll over ang ibig sabihin. Pwedeng mag roll over ang truck. Ito ganito. Kapag liko-liko pataas na ganito, winding. Tanda lang, dahan. Hayaan mo silang magmabilis kung gusto nilang magmabilis. May sumusunod sa akin truck eh. Sige, dumaan ka, gusto mo? No problem. Dahan lang. Kung may gustong overtake sa atin, overtake lang kayo. 45 miles per hour lang dito. Tapos
magro-roll over ang truck. Hindi lang kamo yung truck, delikado pa sa pangarga. Kaya dahan-dahan lang tayo, baka mamaya matumba yung pangarga ko dun. Green na green pa rito guys, ang kapaligiran. Ayan, kurbada na naman ito, kurbada. Tanda lang. Lalo na yung pangarga natin, yun ang ina-avoid natin eh. Baka mamaya matumba eh. lang kasi kurba-kurbada.
So ano naman to, tuloy-tuloy lang ako hanggang doon sa pakuduhan natin. Okay dyan guys, mga lode, napagod ang inyong apong lakay sa haba ng binyahe natin ngayon. Dito na tayo ngayon sa Pilot Town Pump, sabi niya Pilot. May casino, Checkers. Dito tayo ngayon sa Ville Grade, Montana. Sa Montana pa tayo, mahaba pa to guys. At ayun ang natitira kong driving hours ngayon, di ba? Nag-start tayo 11 hours, 1 hour and 56 minutes na lang. Ang natitira ko, wala na, gabi na. Papabukas na natin to. Ayoko ng gabi na naman bukas sa pagmamaneho, kaya i-adjust ko. So punta tayo sa logbook, history. Okay, sa recap. Guys di ba kanina 70 hours yung ano natin? Yung hours available, start of the day 70 hours. Ang nagawa akong trabaho ngayon including pre-trip is 9 hours and 27 minutes. So may natitira na lang tayong 60 hours and 32 minutes. Pag magsimula ako bukas, yan ang aking magiging driving hours start. 60, yan yung matitira sa 70 hours ko. Pero magsisimula ulit ako ng 11 hours bukas kasi matutulog ako at least 10 hours ngayon. Kailangan buuin ko yung 10 hours ngayon na sleeper. Tapos tsaka lang niya ako bibigyan ulit dito sa oras natin. Dito magiging 11 hours ulit. So break is 25 minutes. Hindi na tayo mag-drive, so magiging dire-diretso yan hanggang 10. Sleeper, ayun na, naka 5 minutes na tayo. Dire-diretso ko na yan hanggang 10 hours. Gigising tayo. Alright guys, putulin ko na video vlog ko. Pagod ako, magpahinga na lang ako. Thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. Sana may natutunan kayo sa mga sinasabi ko sa inyo, sa mga gustong mag-truck driver dito sa Canada at America, at sa mga viewers din natin na nasa ibang bansa. At least meron kayong idea. Kapag nagustuhan ng video vlog natin, kindly share. Guys, thank you. Ingat kayo lagi. I love you all. Peace out. Bye bye. Lakai Tracker.